Mga kababayan, nakikita ko ninyo sa inyong monitoring screen, ito pong sama ng panahon. Ito po, no, actually, ito po yung high risk na low pressure area. At ngayong gabi ho ng Miyerkules hanggang bukas ho ng madaling araw ng Huwebes, inaasahan ho na magiging panibagong bagyo na ito. Tatawagin bagyong Kia po sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung makikita nyo, kumpul po ng kaulapan ito, talagang matindi yung pinakasentro o gitna niya, namumuo talaga. From low chance sa category ng low pressure area, mabilis itong naging high chance na category ng LPA. Pag high chance po o high risk na LPA, ito'y papunta na sa pagiging bagyo. Ngayon naman, alamin natin kung saan ba ang magiging direksyon nito at anong mga lugar na posibleng maapektuhan kung magkakaroon ba ng landfall scenario at kung saang lugar po tatama. Ngayon, tignan muna natin ang pinaka-exact na lokasyon nito pong panibagong sama ng panahon o banta ng panibagong bagyo. Ito po sa ngayon ay meron pong lokasyon mga kababayan na 950 kilometers east of southeastern Luzon. Kung makikita nyo naman kapag ito ay naging tropical depression na po o mahinang bagyo, ngayong gabi po ng Miyerkules, ito po ay papangalanan pong bagyong Quiapo o Quiapo. Alam naman natin yung term po ng ganun, Quiapo o Quiapo. At yan po ay pasok sa pagiging category 1 hanggang category 2 na bagyo. Sa forecast track po na inilabas ng Pag-asa, mataas po ang tsansa na makaapekto ito dito po una sa may Eastern Visayas at North Luzon, Extreme North Luzon, ilang bahagi ng Bicol Region, malaking bahagi po ng Metro Manila. Yung trap o extension po kasi ng hangin ito habang papalapit sa ating Philippine landmass ay mas lumalakas. Ngayon din, dahil nandito na ang bagyong ito o banta ng bagyong ito, palalakasin niya naman niya ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Lagi ko pong ine-explain sa inyo, kapag wala akong bagyo sa loob ng ating bansa, ang habagat o southwest monsoon humihina at nangyayari po yung monsoon break. Pero dahil meron tayong panibagong bagyo na minomonitor ngayon, eto po, nakitang-kita nyo naman, ay lumalakas o nagkakaroon ng intensification ang habagat o southwest monsoon. Yung hangin kasi na meron dito sa panibagong banta ng bagyong ito ay sumasabay sa sirkulasyon ng hangin ng habagat. Alamin muna natin kung saang lugar po ito unang makakaapekto. Dahil nga po malapit ito sa parte ng Eastern Visayas, kahit hindi ito maglandfall sa Visayas area, ay maapektuhan po ang parte ng Leyte, ang Southern Leyte, kasama po ang Samar, ang Eastern Samar, Northern Samar, Biliran. Yang mga lugar ho na yan. At kung makikita nyo naman doon po sa advanced weather system po na ating ginagamit, sa advanced weather forecast natin, ito pong banta ng panibagong bagyo po, ay lalapit po sa parte ng Northern Luzon. Alamin natin yung mga lugar na sakop po ng Northern Luzon. Kasama ko dyan ang Ilocos Region, Region 1 po yun, ang Cordillera, kasama rin ang Cagayan Valley, Region 2 po yun, Central Luzon. Yan po yung mga lugar na maapektuhan po ng panibagong bagyo na ito kapag mas lumapit pa sa ating Philippine landmass. Ito po ang senaryo. Lalapit pa ito at mataas ang tsansa na magkaroon ng tinatawag natin na landfall scenario o paglandfall ng direkta sa extreme Northern Luzon pagdating po ng Friday ng hapon hanggang sa madaling araw po ng Sabado. So pag sinabi natin na extreme Northern Luzon, ito po yung mga lugar na dapat maging alerto at maging handa. Kasama po dyan ang area ng Batanes, lagi po yan nadadaanan ng mga bagyo. Ang Cagayan kasama rin sa maging alert at maging handa. Ang Ilocos Norte, ang Babuyan Islands, yung mga lugar ho na yan. Bagamat, dinouble check ho natin doon sa forecast weather condition at sa tropical cyclone threat potential po na inilabas ng Pag-asa, hindi naman ito magiging typhoon o magiging super typhoon category. So dapat ba nating hindi ikabahala, hindi ba tayo dapat matakot kung hindi ito magiging typhoon o magiging super typhoon? Ito po, bigyan ko kayo ng idea po mga kababayan. Kahit po hindi ito maging typhoon o super typhoon, kahit hanggang category 2, pag naging category 2, tropical storm, maraming ulan ang may dudulot nito sa parte ng extreme Northern Luzon, dyan sa malaking bahagi po ng Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon, maapektado rin ng Eastern Visayas, ang Northern Luzon. Yang mga lugar ho na yan. Ito naman,
Bukod ho kasi dito sa panibagong banta ng bagyo na ito, ang habagat ay mas lumalakas. Ngayon po, no, sa pinaka-latest na update po na inilabas ng Pag-asa, naglabas ho sila, no, ng tinatawag natin na heavy rainfall warning. O ito po yung dami ng mga pag-uulan na maaasahan o mararanasan sa mga lugar po yan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayong hapon ho, hanggang sa Thursday po ng hapon, meron tayong inaasahan po na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Mindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at sa may Sarangani. Bukas din po ng hapon po mga kababayan, hanggang sa Friday po ng hapon, meron tayong 50 to 100 mm na dami po ng pag-uulan na asahan sa may Antique, sa may Negros Occidental, Negros Oriental, sa may Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at sa parte po ng Sarangani. Sa Biyernes naman po ng hapon hanggang sa Sabado ho ng hapon, meron tayong inaasahan din na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Kita-kita nyo naman sa ating monitoring screen. Sa may Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental at Negros Oriental. Magkakatabi ho yung mga lugar na yan, ha? Huwag niyo pong kakalimutan. Dahil naman po sa banta ng panibagong bagyong ito, no? Yan po, no? Kitang-kita nyo naman. Banta, ibig sabihin, papunta na sa pagiging bagyo. Ay naglabas din ng Pag-asa ng heavy rainfall warning na meron pong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Cagayan. Bukas po ng hapon, ng Huwebes hanggang sa Friday po ng hapon. Mga kababayan, mag-ingat tayo dahil etong banta ng panibagong bagyo na ito, bagamat hindi man ito sobrang lakas, inaasahan na magdudulot ito ng malawakang pag-uulan sa malaking bahagi ho ng Luzon. So yung pag-landfall o landfall scenario, mataas ang tsansa mangyari sa extreme north Luzon. Pero hindi ito magla-landfall sa Visayas, Eastern Visayas at dyan sa Mindanao. Ang nakaka-apekto sa Mindanao ay itong habagat o southwest monsoon na patuloy na palalakasin po ng panibagong bagyong Quiapo sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan lamang po ang ating pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat at palagi ho tayong mag-iingat.